Sinusulong o itinutulak ng mga supporter ni Digong sa pangunguna ni Harry Roque doon sa Europe. DDS Europe daw. Eto na, mga kababayan. DDS Europe. Putang ina. Ang dami nga nila, 50 eh. Ang dami nila, 50 sila piraso. Eto, mga kababayan. Alam nyo, minsan natatawa akong mag-isip eh. Eto, mga kababayan. Pakinggan nyo, Bilyonaryo News. Ito ha. Ito mga kababayan sa Bilyonaryo News. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Paris. Naging emosyonal pa si dating presidential spokesperson Harry Roque sa umano'y lagay ng kalusugan ng dating Pangulo. May Agenda Weekend Report ang ating Europe correspondent na si Dick Villanueva. Dumalo si dating spokesperson Atty. Harry Roque sa isang pagtitipon ng mga taga-suporta ni FPRRD sa Paris. Ang nasabing pagpupulong ay inorganisa ng Development in Diversity and Solidarity o DDS Europe at ito ay dinuluhan ng mga taga-suporta ni FPRRD mula sa Germany, Austria at United Kingdom. Ngayong araw na ito, aming inibitahan si Atty. Harry Roque upang iparating sa ating mga supporters dito sa Paris ang tunay na kalagayan at ang kaso ni Pangulong Duterte. Actually mga kababayan, ayan po sila, nagtitipon-tipon. Ngayon, bumuo sila ng grupo na supporter sila ni Digong or DDS Europe Group. Tanungin ko lang, ito bang mga Europe Group na to? Mga dyan ba yan pinanganak? Mga kababayan? Ito bang mga Europe Group na to na supporter ni Digong? Ano bang magagawa nila para pauwiin si Digong? Para magkaroon ng interim release? Correct me if I'm wrong hindi ko sila minamaliit, hindi ko sila ina-underestimate. Kung ito'y mga OFW lang, anong power nito? Diba? Mga kababayan. Ngayon, kung sa tingin ninyo, magsisigaw-sigaw kayo dyan kasi supporter kayo ni Digong, tapos DDS Europe kayo, kahit nga 1 milyon kayo mag-rally dyan may possibility pa madampot kayo dyan. Yan bang pag-group ninyo, may permit ba yan? O sabihin natin nasa park sila, may inarkila silang bahay para magtitipon-tipon. Halos kadalasan dito, puro OFW. Ngayon, speaking of OFW, magtapon ka nga lang ng basura, mamultahan ka na, iiyak ka na. Mudura ka nga lang na hindi ka magdura sa tamang lugar, mag-UC ka nga lang hindi sa tamang pag-UChan, na pipinalty ka na. Tapos magkaganyan-ganyan pa kayo dyan, unahin nyo yung pamilya ninyo. Kung paano umunlad, paano maiwasan yung kahirapan, hindi yung, Diyos mio Marimar. Anong power ninyo? Hindi ko kayo ina-underestimate na kasi OFW lang kayo. Pero wala kayong power, nangamuhan lang kayo dyan. Hindi kayo mga residente dyan. At higit sa lahat, hindi kayo mga European. Pinoy kayo, wala kayong power dyan. Tandaan ninyo, si Digong dating presidente, hindi nakakalaya. Ano magagawa ninyo? Diba? Pag ganyan-ganyan kayo dyan para makalaya si Digong, sa tingin nyo, pakinggan kayo? Hindi nga pinapakinggan yung mga senador sa Pilipinas, kayo pa? Diba, Ma'am Giseline Ributar? Tandaan ninyo itong grupo na to na pinangunahan ni Harry Roque, wala kayong magawa kahit pa magsama-sama kay 1 milyon kayo dyan. Kung ang mga senador nga, si Bato, si Bongo, si Robin, si Alan Cayetano, hindi nga pinakinggan ng ICC, kayo pa? Nagpagod lang kayo. Tigilan nyo na yung pagiging utu-utu ninyo. May mga pinag-aralan naman siguro to, pero bakit ang lakas ng loob? Sa tingin ninyo, kaya kayong matulungan kayo ni Roque dyan? Isusulong ninyo interim release ni Digong? Kahit pa 1 milyon kayo dyan, magsama-sama, si Kaufman pa rin ang papakinggan ng ICC. Ngayon kung si Kaufman palpak, wala pa ring mangyayari. Diba?
Diyos me, Marimar. Kung OFW ka lang, huwag ka nang maganyan. Nagpagod ka lang. Yun ang nagawa ng resolusyon. Si Robin Padilla, si Bungo, si Bato, si Alan Cayetano. Si Sara nga, Vice President ngayon, buhay na buhay, di ba? Napauwi ba niya tatay niya? Tapos kayo, ordinaryong Pilipino lang kayo, OFW pa kayo. Anong magawa ninyo? Ginawa lang kayong tanga at uto-uto ni Roque. Alam nyo, ang ginawa ninyo dyan, para lang kayo nag-meet and greet kay Harry Roque. Huwag nyo nang idaan na. Dito, pamagat kasi dito mga kababayan, interim release ni PRRD muling itinutulak ng kanyang mga taga-suporta. Sa tingin ninyo, papakinggan kayo ng ICC? Pag tinanong kayo isa-isa, sino po leader ninyo? Si Tarpulana, ano po ang role niya? OFW po siya. Wala, nga. Wala kayong magagawa kahit 1 milyon kayo dyan. Mag-rally kayo, mag-meeting-meeting kayo dyan. Ma'am Ara Cavero, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Nga pa rin kayo. Alam nyo, dapat hindi nyo na yung ginawang DDS Europe. Ginawa nyo lang ata na Harry Roque meet and greet. Diyos mio, continue natin. Mahigit 50 supporters ni FPRRD, isinalaysay ni Atty. Roque ang mga pangyayari simula nang madala ang dating Pangulo sa Dahig at ngayon din ang kanyang health issue. Nagkaroon din ng pagtatanong sa bawat supporters lalong-lalo na sa kanyang interim release. Naibahagi din ni Atty. Roque ang status ng kanyang asylum demand sa the Netherlands. Ayon sa kanya, siya mismo ang tatayong abogado sa hearing ng kanyang demand na gaganapin sa Lunes. Doon sa aking asylum kung saan ako na po ang tatayong abogado para sa sarili ko. May mga kababayan din tayo na Nag-ala Makoy ka pa, Harry Roque. Nag-ala Apulakay ka pa. Nag-ala Marcos Sr. ka pa. Tatayo kang abogado sa sarili mo. Samantalang yung kasalanan mo sa Pilipinas, hindi mo nga mapagtanggol-tanggol sarili mo. Ay, Diyos ko, Harry Roque. Wag na. Magpa-feeling hero ka na naman dyan. Maniwala ako maging hero ka kung magpabaril ka dyan, tapos umikot ka, humarap ka sa silangan, tapos sabihin mo, aray. Alam nyo, siya daw ang tatayong abogado sa sarili niya para sa kanyang asylum. Huwag ka nang magpakahiro. Huwag mong gayahin si Ferdinand Marcos Sr. na nag-abogado sa sarili niya kaya siya nanalo. Maniwala ako, Harry Roque, na pag nagpabaril ka dyan, tapos umikot ka, humarap ka sa silangan, tapos sabihin mo, aray. Magiging bayani ka. Alam nyo, sa totoo lang hindi ko minamaliit yung mga OFW kasi nanay ko naging OFW din. So, alam ko kung ano ang pagod at hirap ng bilang isang OFW. Pero, parte po ba ng trabaho niyong pagiging tanga? Tanong ko lang, nanay ko naging OFW for almost 13 years. Yes. Opo. Tama po. Pero hindi po parte ng pagiging OFW ang pagiging tanga. Hindi naman po siguro kayo pinapahirapan. Diyan may day off naman po siguro kayo, no? Mga kababayan, may day off, di ba? Every Sunday. Tsaka hindi naman po siguro patayan. Hindi naman po siguro patayan ang trabaho nyo dyan, yung utos sa inyo dyan. Tapos may oras naman po siguro kung hanggang anong oras lang ang trabaho ninyo. Siguro 8 hours a day. Hindi naman po siguro pagod. Di ba? Bakit kayo naging tanga? Hirap talaga, Sir Kent, ang OFW. Yes, Ma'am Love Asuncion Vergara, mahirap ang maging OFW. Tapos dadagdagan mo pa ng stress dahil sa kakapunta mo dyan, sa grupo-grupong DDS, mas lalong mahirap. Totoo yan, Ma'am Love Asuncion. Mahirap bilang isang OFW. Pero mas lalong hihirap kung dadagdagan mo yung stress mo. Alam niyo kung bakit? Pagod ka na sa trabaho. Sa paghugas ng puwet ng alaga mo, pag-alaga mo ng bata, paglaba, pagluto, paglinis. Tapos dadagdagan mo pa, pagod ka sa biyahe por ilang oras, nagastos ka, wala kang ligo-ligo, walang kain-kain, walang tulog-tulog, pag uwi sa bahay, linis na naman. Linis na naman. Tapos, paglinis, pagod.
sunod araw, babalik ka na naman sa dahig. Do, ne, ne. Do, ne, ne. Tapos nabalitaan mo na yung interim release ni Digong hindi na ipatupad kasi ni-reject. Tatay, kawawa naman si Tatay Digong. Hindi magawi. Do, ne, ne. Do, ne, ne. Tatay. Tapos yung amo mo, inutusan ka. O, eto, lutuin mo to baked salmon with mozzarella cheese. And then, lagyan mo siya ng, topping siya na caramel with, kung ano-anong mga palaman sa taas, palamuti. Ang nasa isip mo, do, ne, ne. Do, ne, ne. Do, ne, ne. Wa na, yung big salmon mo, pretong salmon na ginawa mo. Pag hinampas ka ngayon ng amo mo, kay mali ang niloto mo, kasi ang sa isip mo, do, ne, ne. Do, ne, ne. Pupunta ka ngayon sa embahada. Pupunta ka sa embassy ngayon or sa consulate. Tapos, ireklamo mo yung amo mo kasi minaltrato ka. Kasi yung utak mo, wala na dun sa trabaho mo. Kasi ang sabi, big salmon. Pero ginawa mo, pritong salmon, nagalit yung amo. Niya? Ganyan ang resulta ng mga DDS. Imposible walang DDS na ganyan. Niya? Imposible walang DDS nangyaring ganyan. Habang nasa trabaho naglalaba, puti yung damit, kusot. Madam, I will try to wash your dress. Madam, sorry madam. Insya Allah syukran ha bebe. I will wash your clothes, madam. Ngayon narinig mo naka-headset habang nagkukusot. Pansamantalang interim release si Duterte ay binasura ng ICC. Si tatay, hindi na makauwi si tatay. Kawawa talaga si tatay. Hindi mo alam na yung damit ng amo mo ni madam, mahal na mahal yun. Asan sunrocks? Boss, si madam. Tapos, tinabi mo sa bra at panty niya na Victoria's Secret kulay pula. At putang ina, bumakat sa damit na puti. Tapos, pagka umaga, susuotin na ni madam. Siyempre, susuotin ni madam. Kasi meron silang mga friends, party. What happened? Gaganon yun. Elena Garcia, what happened to my dress? I bought this for so expensive. My husband is buy this dress so expensive. What happened? What do you... what are you doing there? Why did you like that bleach into my dress? O putang ina, sabunutan ka ngayon ni madam. Bakit si Tatay Digong hindi makauwi? Imbis na stress ka sa trabaho mo, pagiging OFW, dadagdagan mo pa sa stress ni Digong na problema lang naman nila yan. Nakikisaw-saw ka. Stress ka na kay Digong sa kakaisip kasi nga bubong DDS ka, supporter ka. Pag hindi nakauwi, ngayon nalalaman ninyo, butot balat si Digong, iiyak na naman kayo. Si Tatay Digong, butot balat na. Ano na nangyari kay Tatay Digong? Kung makatatay, akala mo kamukha na si Sarah. Ano na nangyari kay Tatay Digong? Bakit ganun? Butot balat na si Tatay. Ano yan? Tapos magugulat ka. Sasabihin, Pretty J, what are you doing? Why you are always crying? With something? Do you have a problem? Can I know? Can I know what is your problem? What happened to the rice? Why did you cook rice? I don't want to eat rice. I want to eat biryani. What happened to my biryani? I don't want chicken curry. I want biryani. Wala na kasi bakit? Wala na sa katinuan ang utak nandun kay Digong. Bakit? Napanood sa live ni Kent. Ang payat na ganyan ba itsura ni tatay? Di ba? Mga DDS, hindi pa ba kayo nakarelate? Alam ko, may mga DDS na nood sa akin, tawang-tawa. Totoo lahat yan sinasabi ni Kent. Alam nyo, kahit galit na galit ako dyan kasi nainis ako. Pero totoo sinabi niya. Iuntog ko yung ulo ko. Aray, DDS nga ako. Bakit? Tingnan nyo, pagka DDS mo, yung pinaluto sa biryani, yung pinaluto mo dyan ng, mga chicken curry, mga fried chicken, hindi nagkaduni na. Bakit? Kasi ang utak mo na kay duni ni. Wala na doon sa biryani.
Stress ka na nga sa trabaho mo kasi si madam, sigaw ng sigaw, tapos si sir, gagapangin ka pa, tapos meron pang anak na medyo binata, gagapangin ka rin, o stress ka kung saan ka lulugar, tapos dadagdagan mo pa ng Duterte issue, las lalo kang mga yayat dyan, sing payat ka na ni Duterte ngayon. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga OFW, atupagin nyo trabaho nyo, huwag nyo na idagdag sa stress nyo si Duterte. Bakit? Si Duterte makalaya o sa hindi nyo ikakayaman yan. Bakit? Pag nakauwi ba si Duterte, yung sahod nyo ba dyan tataas? Pag nakauwi ba si Duterte, uuwi ka na ba sa Pilipinas, hindi ka na mag-OFW? Na instead na alagaan mo anak mo, hindi ka na mag-alaga ng anak ng ibang amo? Ibang tao? Walang connection yan, mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo, kung OFW kayo, wag nyo nang idagdag yung problema ni Duterte. Hayaan nyo siya mabulok dyan kasi makauwi man yan o hindi, makalaya man yan o hindi nyo ikakayaman yan. Di ba? O manood na lang kayo sa akin, matatawa pa kayo. Bakit? Putang inang yan. Tapos ngayon, magpa-Europe kayo dyan, tapos mananawagan kayo, tapos ganyan-ganyan, no? Ganito ba? Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ni Atty. Roque ang status ng kanyang asylum demand sa the Netherlands. Ayon sa kanya, siya mismo ang tatayong abogado sa hearing ng kanyang demand na gaganapin sa Lunes. Yung sa akin asylum, kung saan ako na po ang tatayong abogado para sa sarili ko. May mga kababayan din tayo na nananawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. na humihiling na pabalikin si FPRRD sa Pilipinas. Naririto kami ngayon, nagtitipon na lahat ng mga supporters ni Tatay Digong, tanging hiling lang namin na maibalik na si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Ma'am, tanungin kita, ma'am. Kung pauwiin ba si Digong, ma'am, hindi ka na mag-OFW. Ma'am, yung problema nyo ba sa pamilya nyo, ma'am, naresolba na lahat bago ang problema ni Digong? Alam nyo, minsan, sabi ko sa inyo, di ba? Tapos sasagot ito sa akin, kung nanood man to sa akin ngayon, siyempre makakarating to sa dalawang to. Ano yung sabi nung vlogger, yung Ken Garcia? Unahin ko daw pamilya ko bago kay Tatay Digong. Hoy, successful ako sa buhay. May mga mansyon kami dito, may kalupaan kami. Bakit? Tinanong ko ba na may mansyon ka at may kalupaan ka dyan? Kasi may kasagutan akong ganyan. Nag-message talaga sa akin, mga kababayan. Alam nyo ba ang sabi? Inggit ka lang, vlogger ka, nadugyot. Bayad ka kasi ni Marcos. Ako dito, meron ako Land Cruiser. Ako dito, meron akong hacienda. Meron akong mansyon. Wala ka nito. Alam nyo, isa lang sagot ko. Magkakaganyan ka ba kung hindi ka nagpaiyot sa kano? Ginanon ko siya. Masakit yun. Nasaktan siya. Blinak ako. Palibhasa, hindi ka naman magkakaganyan kung hindi ka iniyot ng kano. Actually, Amerikano po yung asawa niya. Magyabang ka na may ganyan ka. Tinanong ko ba? Palibhasa kasi bilat ang puhunan mo kaya nagkaganyan ka. Hindi ka naman magkakaganyan kung hindi ka nangasawa ng kano. Kung nag-OFW ka, sa tingin mo, makabili ka ng hacienda dyan, makamansyon ka dyan, makaland cruiser ka dyan. Hindi! Nangasawa ka ng kano, bilat ang gamit mo. Galit na galit sa akin, blinak ako agad. Kaya alam ko, expected pang sumagot sa akin tong dalawa, sasabihin agad, oy, asinsado kami, may mga malalaking bahay namin sa probinsya dyan sa Pilipinas. Asinsado na pala. Bakit hindi mo tulungan yung mga pinsan mong naghihirap? Yung mga kamag-anak mong kailangan ng tulong, mas ununa mo pa si Digong. Diba? Diyos mio, Marimar, akala siguro nila pag nakalaya si Digong, yayaman ang buhay nila. Basta humble beginnings talagang sinagot ko siya ng ganun. Blinak ako diretso. Nasaktan. Sabi, wag mo kong yabangan dyan na may mansion ka, may hacienda ka dyan, may mga Land Cruiser at mga sasakyan ka dyan sa Amerika. Kay bilat mo lang yung puhunan mo, kaya nagkaganyan ka. Sa tingin ko, nag-OFW ka dyan, magkakaroon kang ganyan. Hindi! Yeah, kung OFW ka lang, hindi ka magkakaganyan. Maliban lang kung mag-asawa ka dyan. Ano mo, marireal talk. Si Ken pa ba matalo? Diyos mio, Marimar. Diba? Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Madam, kung nanood ka man sa akin, madam, ito pa yung isa, hindi naman in-interview, pero nagpapakyut. Ito lang ang in-interview. Pero gulat ko dito, yung isa sa likod. Huwag ganon. Ano yun? Facial expression or exposure? Diyos mio, Marimar.
Mga kababayan, kaya tigil-tigilan nyo yan. Ay, ilaan nyo na lang yung bisi-bisihan nyo sa pamilya, itulong nyo sa mga pinsan nyo, kamag-anak ninyo. Yeah? Ay, Diyos mio, marimaro. Ito na, mga kababayan. Ito yung sunod. Ano ba yung sunod?